Yung last na itinuro ni Pastor Pau, nabanggit niya doon, yung 400 years of silence after the last prophet, Malakay. Ang last prophet ng Diyos na pinadala niya sa lupa is Malakay. After ng Malakay, after Prophet Malakay, nagkaroon na po ng katahimikan ng Diyos na nahimik for 400 years. You can just imagine. Tayo nga lang sa loob ng isang araw, pag minalas ka, sasabihin mo, buhay ba ang Diyos? O yung nagdaang 2025, puro kamalasan ang inabot mo, puro walang oportunidad. Sasabihin mo sa sarili mo, buhay ba ang Diyos? Meron ba talagang Diyos? Dito po, 400 years of silence. My God. Mabuti na lang hindi po tayo doon isinilang sa panahon na kung saan tahimik ang Diyos. Ano kaya ang buhay nila nung 400 years of silence? Kanya-kanya siguro yun. Grabe. Nakakahanga rin yung mga mananampalataya na nabuhay sa panahong yun. Talagang faith yun. Imagine niyo po ha, nanahimik po ang Diyos ng 400 taon. My God. Bago po siya nanahimik, sinabihan niya si Malakay na sabihin sa tao, in Malakay chapter 4 verse 5, sabi niya, "See, I will send the prophet Elijah to you before that great and dreadful day of the Lord comes." Ipapadala niya muli si Prophet Elijah. Wala na si Elijah dyan eh. Sabi niya, Malakay, sabihin mo sa kanila, ipapadala ko si Prophet Elijah sa panahon na kung saan darating ang Diyos na pangako. Amen po ba? Wala na nga si Elias. So sino yung sinugo? In Matthew chapter 11 verse 9 to 15, tingnan po natin ito. Then what did you go out to see? A prophet? Yes, I tell you, and more than a prophet, this is the one about whom it is written, I will send my messenger ahead of you, who will prepare your way before you. Truly I tell you, among those born of women, there has not risen anyone greater than John the Baptist. Yet whoever is least in the kingdom of heaven is greater than he. From the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven has been subjected to violence. Talagang 400 years eh. Violent talaga. And violent people have been raiding it. Grabe. For all the prophets and the law prophesied until John. And if you are willing to accept, ano sabi? He is the Elijah who was to come. Whoever has ears, let them hear. Hello? May pangako siya kay Prophet Malakay na ipapadala si Prophet Elijah. Pero sino yung Prophet Elijah na pinadala niya? It is John the Baptist. Ano po ang pagkakatulad ni John the Baptist and Prophet Elijah? Both of them are bold prophets. Talagang evangelist po ito eh. Pareho po silang nakatira sa wilderness. Pareho rin po sila ng isinusuot na damit. Ito po ay yung camel hair or leather. And pareho rin po silang nagpipreach ng repentance against corrupt government. Nung panahon ni Elijah, si Ahab at saka si Jezebel ang pinagsabihan. At sa panahong ito, ni John the Baptist, si King Herod naman ang kanyang sinasabihan. Amen po ba? Ano daw po ang trabaho ni John the Baptist?
to prepare the way of the Messiah. Hello? Kaya, etong dumaan na buwan sa atin, we celebrate Christmas. Why do we celebrate Christmas? Because the promised Messiah was born. Amen po ba? God is now within us. For 400 years of silence, dumating na po ang Diyos sa sangkatauhan. Amen po ba? Kaya dapat po nagpapasalamat talaga tayo sa Panginoon. Unang-una, hindi tayo isinilang doon sa 400 years of silence, pero tayo po isinilang ngayon na may kasama na po tayong Diyos. Amen po ba? Kaya, napakaganda po ng panahon po natin. Bukod sa moderno na, kasama pa po natin ng Diyos. Amen po ba? So, there are events before giving instruction to go. Meron po kasi sinabi ang Panginoon in Matthew chapter 28 to go and make disciples of all nations. But before He said that, there are events happen. So, tingnan lang natin yung events na yon. So una, the birth of Jesus, ibig sabihin, fulfilling the promised Messiah. Amen po ba? Second is His ministry. Anong ginawa Niya sa kanyang ministry? Sharing, healing, and doing miracles. Amen po ba? His death, fulfilling the payment of our sins. His resurrection, providing His divine power. His appearance to His disciples and followers after resurrection, showing His compassion even to doubters. Amen po ba? Nakita niya ikaw ba talaga yan? Sabi ni Thomas, halika, pinahipo niya yung kanya sugat dito sa tagiliran, no? Ano pa? Asserted His divine authority. Establish His right to command. Sabi niya, all authority has been given to me. Kaya nung may authority na po siya, sa kanya sinabi po yung mandato niya sa mga mananampalataya, His instruction to go and make disciples of all nations. Amen po ba? So mahalaga na meron pong authority muna si Jesus, sa kanya po tayo inutusan sa mandato naman na dapat nating gawin. Amen po ba? Nauunawaan po ba natin, mga kapatid? Ang galing lang po ng chronicle events. No? Magkakasunod talaga yan Ang galing talaga ng preparation ng Diyos. Nakakabilib po. So, meron po ba tayong trabahong dapat gawin? Hello? Sabi mo nga sa katabi mo, may trabaho ba tayong dapat gawin? Pangalawang tanong, may expectation po ba si Jesus sa atin? Tanong mo nga sa katabi mo, may expectation ba si Jesus sa'yo? Meron po ba? Sino naniniwalang meron, sumigaw ng amen? Mabigat po itong susunod na ipopost namin. Magugulat po kayo na ikaw at ako ay may responsibilidad. Tayo pong lahat ay may kailangan gawin. Amen po ba? Ano po yung sinabi? Next mo nga. The goal of go and make disciples is not to enter heaven, but rather to make earth like heaven. Naniniwala po ba kayo dyan? Kasi ang dali-dali po ng religion ngayon Ang pangako ng religion ngayon is puro heaven. Para mga adik, pag tinira mo yan, heaven. Hindi po yan ang pinapagawa ng Panginoon sa atin. Sabi niya, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. May responsibilidad tayo na gawing langit ang mundong ito. Sabi niya, our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy
kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Kadalasan kasi mga kapatid, para mas mapadali ang responsibilidad, langit agad ang ipinapangako at itatatak sa ating isipan. Kaya tuloy walang responsibilidad ang mga tao. Nagiging Sunday goer lang talaga tayo. Nagiging passion ang pagpunta na lang sa simbahan at hindi na po passion para maglingkod. Ang mandato ng Diyos sa atin ay para ibalik po natin ang orihinal na layunin at plano ng Diyos sa mundong ito. Ang ipalasap ang langit dito sa lupa. Sabi ng Genesis chapter 1 verse 28, God blessed them and said to them, ano daw gagawin? Be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Rule over the fish in the sea and the birds in the sky and over every living creatures that moves on the ground. Let us be productive, reproducing that productivity. Amen po ba? Pag sinabi mong productive ka, ang mga mananampalataya should be the one controlling the system or the market of this earth for God's glory. Hello? Kaya ako natutuwa kapag kayo po yung mga businessman. Nag-aantay na nga lang po ako ng politiko dito. You can just imagine ang nangyayari sa bansa natin. Bakit sobra-sobra ang korupsyon? Because there is no man of God on that place. Supposed to be tayo po ang nagko-control dapat noon. Tayo ang binigyan ng Diyos ng mandato. Pero anong ginawa natin? Naging comfort zone natin ng four corners of the church. Naging comfort zone natin yung masabi lang na tayo po yung nagsisimba linggo-linggo. Naging comfort zone natin yung basta ako nakapagbigay, tapos na. Hello? Ang responsibilidad natin ay beyond that. Malawak po ang responsibilidad natin. Kaya dapat magsumikap po tayo na mapalawak po ito hanggang sa tayo po'y makarating doon sa pagkokontrol ng lahat ng bagay. E di ang sarap sana kung ang presidente natin ay mananampalataya. Hello? Nag-uusap kami ni Nico kagabi. Political science pala itong batang ito eh. Kaya i-encourage kitang tumakbo ng mayor. Umpisa natin. Let's become more productive. Pag sinabi mo productive, you are reproducing that productivity. Amen? Ang nangyari kasi, politika yan, huwag natin pasukan yan, pangit yan, hindi po. Tingnan nyo, pinamahala natin sa mga hindi mananampalataya, anong ginawa nila? Puro pagnanakaw. Proud na proud pa silang sabihin, hindi bonus yung binigay sa amin. Yung Christmas bonus na tigto 2 million. Tapos titipirin tayo ng 500. Sasabihin, 500 daw yung Noche Buena. Pambihira, wala ka na mabili ngayon sa 500 mo. Noche Buena, 5 kayo. Wow! Awanin. Uray Ilocano nga makagatang tayo 500. Maski gaano ka kuripot yung 500 mo, wala na yan. Amen? Meron bang gumastos ng Noche Buena ng 500 dito? Nakaw. Sabi, hindi, pwede yan yung spaghetti. Magkano yung spaghetti? May sauce na yon. Pero pumunta ka sa bahay nila, bukod sa may 2 million na sila, abay, garbo ng kanila mga Ang sarap sila pag susunugin. Yung kumakain sila, kaya ang dami nang aasar ngayon, itinakbo sa ospital, sige na to, rest in peace, nakalagay. Pinapatay na sila, buhay pa. Ang hirap nun, mga kapatid. Amen? Yung tingin sa iyo ng tao, kaya mas maganda, dapat ang mga Kristiyano ngayon, ang siyang dapat nangunguna sa lahat ng aspeto sa mundong ito. Amen po ba?
So, ang title po natin sa umagang ito, title pa lang po yun, ha? Intro pa lang. So, ang title po natin ngayon is dapat ang mga mananampalataya ay meron po tayong passion of believers for 2026. Sino may gusto nun? Hallelujah. Meron po bang passion of believers for 2026? Meron. Tandaan nyo po ito. Bawat taon may panibagong pagkakataon para maiayos ang iyong prioridad. Amen po ba? Paano ito gawin? Una, kalimutan mo na ang lahat ng nakalipas na kapalpakan sa buhay. Sabi mo sa katabi mo, kalimutan mo na. Ha? Mga kasakitan na nagpabagal sa'yo. Pagkadala-dala mo pa rin yan ngayon, kasakitan na yan. Nako, hindi ka makaka-move on. Amen? Hallelujah. Kinakailangan mo na po itong lagpasan. Pagka bagong taon, kailangan meron ka ng bagong pagbubukas. Dahil ito po ay simbolo ng pag-asa at pagkakataon para itama mo ang iyong direksyon. Amen po ba? Handa na ba kayo? Sabi ni Corina Sanchez, handa na ba kayo? Sige, pagbulay-bulayin po natin itong Ephesians chapter 5, verse 14 to 20. At ito po ang sinasabi. Basa. This is why it is said, ayan, sige, pakibalik mo doon sa 14, no? So sabi niya, wake up, sleeper. Sino daw yung ginigising? Yung mga natutulog. Mga taong tulog. Yung mga katabi mo. Alam niyo po ba na may mga gumigising na tulog pa rin? Paano yun, pastor? Gumigising pero tulog. Ang mga taong gumising na at tulog pa rin sa tingin natin, ay yung mga taong gumising nga pero yun pa rin ang ginagawa sa buhay. Hindi nagbago. Paggising niya, pakape-kape lang ba? Ito ang buhay ng tambay. Anong gusto mo maging? Gusto kong maging kapwa. Pwede mo sabihin na bumangon ka nga pero natutulog ka pa rin. Same routine, same style, walang pagbabago. Sabi niya po doon, arise! Asan yung arise dyan? Iba yung verse na meron ako eh. Pag sinabing arise from the dead, yung ibang, ano po yan, ibang version. Arise from the dead. Kasi pag natutulog po tayo, para po tayo mga patay. Tama po ba? Hello? Kaya sabi niya, arise from the dead. Pag sinabi mong dead, meaning you are unproductive. Hello? And pag sinabing arise, meaning to say, nobody can change your situation except you. Hindi mo pwedeng iasa. Nag-aantay ka ng swerte. Nag-aantay ka ng pagkakataon. Kailangan mong bumangon. Amen po ba? Kaya sa bawat pagbangon, mahalaga na tanungin mo sarili mo, kanino ba ako bumabangon? Sa lumang ikaw o sa bago na? Ano sabi niya po? And Christ will shine on you. Sino si Christ? The Anointed One. Anong ibig sabihin ng shine? Ang ibig sabihin po ng shine is to expose.
Hello? Kapag na kay Kristo ka, mga kapatid, ipapakita niya ang lahat ng kahinaan mo at kinakailangan mong baguhin sa buhay mo. Yun po ang kahalagahan na meron ka pong relasyon kay Jesus. Si Jesus po ang nagpapadaan sa atin sa apoy to expose who really you are. Hallelujah. Paano ka bumabangon? Pag bumabangon ka, lumalayo ka na doon sa iyong higaan. Ano po ang simbolo ng higaan? Ito po'y simbolo ng comfort zone. Hello? Ito po'y simbolo ng iyong lifestyle. Ano daw kailangan gawin? Bumangon ka, layuan mo yung comfort zone mo, layuan mo yung lifestyle mo. Nauunawaan po ba natin, mga kapatid? So I have 5 pointers here para tayo po ay gumising sa katotohanan sa taong 2026. Nakahanda na ba kayo? Hallelujah. Number 1, sabi niya, we need to have spiritual motivation. Pag sinabi mong spiritual motivation, an internal drive to do God's will, ignited by the Holy Spirit, leading to a life of purpose and service. Sabi ng Isaiah 41:10, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Mga kapatid, kailan ka ba magtitiwala sa Diyos? Bakit hanggang ngayon, patuloy mo pa rin pinagkakatiwalaan ang iyong sarili at ibang pamamaraan na sa tingin mo tama para sa iyo? Tingin kasi natin lagi kung ano ang tingin natin ang tama, yun na dapat ang kailangan gawin. Dapat ang tingin ng Diyos ang tingin din natin. Kung paano niya tinitignan ng isang sitwasyon, ganun din po dapat tayo tumingin sa ating sitwasyon. Ang nagtitiwala sa Diyos, dapat walang takot. Sino rito walang takot? Naniniwala siyang kasama niya ang Diyos. Sapagkat sabi niya, I am your God. Sabi niya dito, di ba? I am your God. When you say you believe in God, you should know His potential. Sino rito nakakaalam ng potential ng kanyang Diyos? Kaya pagbangon mo at iniwan mo yung comfort zone mo, yan ang gawin mong spiritual motivation mo. I know my God. Though I do not know where to start. Hindi ko alam kung kailan, saan ako magsisimula, saan ako pupunta, pero naniniwala ako, Panginoon, na Ikaw ang Diyos ko. Ang potential mo, titignan ko, hindi yung potential ko. Hindi yung resume ko. Yung resume mo, titignan ko. That is why prayer is very important. Paggising mo pa lang sa umaga, you pray, Lord, what is my direction? What is your will for me? Hello? Hallelujah. In 1 Corinthians chapter 10, verse 23, I have the right to do everything, you say, but not everything is beneficial. I have the right to do anything, but not everything is constructive. May karapatan kang gawin ang lahat ng maibigan mo, pero hindi lahat ay makakabuti at makakatulong sa iyo. Kaya bago gawin ang isang bagay, magtanong ka muna. Mag-obserba kung makakabuti ba ito o makakatulong. Natutuwa po ako every time na nagda-drive po ako, nakikita ko po yung 4-way test ng Rotary Club. Alam niyo yan? Yung nakalagay sa gitna. Nakalagay doon, number 1, is it the truth? Di ba? Sinerch ko pa yun ito. Is it fair to all concerned? Will it build goodwill and better friendship? Will it be beneficial to all concerned? Hello? Kasi tayo po, mga kapatid, wala kang pakialam, buhay ko to. O talaga naman, buhay mo yan. Wala talaga kaming pakialam. Buhay mo yan eh. Paki ko sa'yo. Di ba? Gagawin ko yung gusto kong gawin. Gawin mo. Walang pipigil sa'yo.
Nobody can control. Kaya lang, ang advice ko bilang iyong head pastor, pag-isipan mo, magtanong ka sa Diyos. Huwag kay Soriano. Itanong mo sa Diyos, hindi kay Soriano. Tanong mo sa Diyos, Lord, tama pa ba itong ginagawa ko? Ano sabi niya? Do not get drunk on wine which leads to debauchery. Ako, hindi po ako against sa wine. Okay lang po yan sa akin. Wala namang problema eh. Kung may occasion ba, kaya lang kung katuwiran mo na araw-araw Pastor, may occasion eh. Ay, bisyo na yan. Grabe naman, kakilala mo, 365 days, may birthday. Di wow. Kasi sabi mo, Pastor, every occasion, okay lang eh. Huwag namang ganun. Bago mo gawin ng isang bagay, kasi nga, which leads to debauchery. Talaga nakakahiya. Biro mo naman. Nung ako nalasing, akala ko yung TV ni nanay, CR, doon ako hiihi. Nakakahiya. Bago gawin ng isang bagay, pag-isipan, magtanong. Because not everything is beneficial. Amen po ba? Ay, Diyos ko, kami nga doon masaya, lumabas. Bumili kami ng bingo. Bingo kami at saya. Pero araw-araw bingo, wow. Mabibingo ka talaga sa buhay mo. No? Bumili ng cards. Tong-it tayo, tong-it. Tara, tong-it tayo, tong-it. Naglaro si Pastor ng tong-it. Nakalagay pa doon sa wallet ko, Pastor Nicky. Sabi ni Mayan, baka naman araw-araw na yan pa. Ako, hindi. Diyos ko po. Ayoko mag-tong-its. Alam niyo kung bakit? Bili mo kung gagawin mong hanap buhay yon, sabi ko kay Tin. Diyos ko, 4 na oras tayo naglalaro. Ang nanalo, 160. Panginoon ko po, ang hirap pala kumita sa tong-it. Maghaba, alas ko, 4 na. Magkano kinita mo? Talo kami ni Jade. Talo ko pa. Magkano? 100. Ikaw, 60. Magkano panalo? 160. Wala sa minimum, 4 hours. Sabi ko, ayoko. Talagang buti na lang, hindi tayo nagsugal. No? Puri na pa. Okay lang yan paminsan-minsan. Sa buong isang taon, okay lang yon. Pero gawin mo araw-araw, wow. Gawin po nating spiritual motivation si Lord. Number 1. Huwag ka matakot. Amen? Huwag ka matakot. Sabi nung pamangkin ko, uwi kami sa Isabela. Tomorrow I'll be in Isabela for up to Wednesday. Pero habol ako ng service dito. Wednesday. So, Tito, anong gusto mo pagkain? Gusto ko dinuguan. Sabi nung isang pamangkin kong Christian, ha? Kumakain ka ba dinuguan? Di ba bawal yan? In the Old Testament, bawal po talaga yan sapagkat ang dugo ay sacred po yan eh. Okay, buhay po kasi yan. In the New Testament, ang sinasabi po ng Panginoon doon, ang nagpaparumi na sa tao ay hindi yung galing sa labas, ipapasok mo sa katawan mo, kundi yung loob mo na masamang pag-uugali mo, yan ang ilalabas mo. Yun po yun. Pero, sabi ng Book of Romans naman, kung makakatisod ka sa iba, huwag mo na lang gawin. So sabi ko, ay bawal ba? O sige, huwag na lang dinuguan. Ano na lang, Tito? O dinikdikan. May dugo pa. Sasabihin ko sana, sige, samahan mo na lang ng puto. No? So, pag nakakatisod ka sa iba, halimbawa, nakita nila si pastor may hawak na alak. Si pastor, yung sa buong 1 taon, ilabangan mo yun. 1 taon ko ito tiniis, grabe. 1 year. Pagkakataon ko na ito, New Year, may hawak kang alak na gano'n, matitikman na ni Pastor Pao. Nakatingin ngayon si Briggs, si pastor.
Iinom? Bad trip ka naman, Briggs. Grabe naman. Isa lang, isa lang. 1 taon, lantay, 1 taon. Amen? Huwag ka rin namang humusga. Amen po ba? Monthly nga, tumitira tayo na komunyon eh. Alak din yun eh. Amen? Huwag tayo maghusgahan. Pagka nakita mo na, baka ngayon lang. Pero kung kinabukasan, umiinom pa rin si pastor, sabihan mo na, pastor, sobra ka na. Bisyo na yan. Ha? Open rebuke is better than secret love. Amen po ba? Pero kung makita nyo naman celebration, go. Hindi po itong simbahan natin ng masyadong KJ. Amen? Pero kung merong hindi makakaunawa, mabuti pang ikaw na magsakripisyo, tigil mo na. Amen. Lipat kayo ibang pwesto. Good. Di ba? Di ba? Lipat kayo sa ibang pwesto. Doon sa ibang pwesto, miski istrohin mo. Ang saya. Di ba? Alam mo, sa totoo lang ang alak, ginawa yan for celebration. Amen? Si Jesus nga, first miracle niya. Ayan na naman si pastor, nakakatwira na naman. Ikaw, tumigil ka. Ay, loko ka. Nangangatwiran ka na naman, ha? Baka na naman sabihin nila, okay lang. Oh. Di ba? It is for celebration. Tama po ba? Ay, ang sarap kaya kausap ni Raan. Lalo na si Maoy, si ano? Sino yun? Si Edison. Wag lang makakaamoy ng alak. Feeling niya si Superman siya. Amen? So, yung mga ganung bagay, ingatan lang po natin. Pag hindi mo kayang i-control, na kapag ka nakatikim ka na, ayaw mo lang tumigil, tigilan mo na. Amen? Huwag ka na magpasubo, alam mo na ipupuntahan yan. Amen? Pero lahat po ba naging masaya itong New Year? Wala naman naging KJ? Ha? Wala kang ginawa, binuhin mo 2025, papasok ng 2026, puro rebuke. Grabe ka, nakita kita. Grabe ka, miniinom ka dyan. Binuhin mo, yun ang dala-dala mo, 2026, oh. Hindi na ako magsisimba dyan. Mga nagiinom yung mga tao dyan. Ang labo. Kawawa sa'yo. Ang sarap kaya maging masaya rin, amen? Minsan lang dumaan yung 1 taon. Okay? Minsan lang nagkasala si Adan sa si Eva. Choice nyo na yan. Ha? Choice nyo na yan. Kaya mga kapatid, pag-isipan nyo mabuti. Pero ayokong mangging mapanghusga. Amen? Ayoko mapanghusga. Oh. Yan, yung laro kong bingo at saka yung nagtong-it. First time ko magtong-it, ang saya pala. Grabe, stressful. 160. Sabi ko, hindi ko gagawin bisyo yan. Wala kakwenta-kwenta. Wala kakwenta-kwenta. Pero maganda na. Ano yung utak mo? Nakikita mo yung reaction ng mga kalaban mo. Yun. Amen? Hallelujah. Oy, huwag niyo na ako yayain ulit, ha? Pastor to. Huwag niyo na ako yayain. Mamaya. Hallelujah. Number 2. Fervent service. Meaning to say, express a strong desire to serve God. Share the gospel and show compassion and love for others, mirroring Christ's example. Itong 2026, sino gusto magkaroon ng fervent service? Ha? Natutuwa ako kay Nico, biruin mo, kumitirado na rito. Sabi ko, ang galing ha. Kailan lang siya. Pero yun ang puso niya eh. Amen po ba? Sabi niya, Romans 12:11, never be lacking in zeal,
but keep your spiritual fervor serving the Lord. Sa Tagalog, magpakasipag kayo at huwag maging buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Alam nyo, buong 1 taon ko, ng pamilya namin, wala pong nagbigay sa amin ng nag-sustain ng lakas namin, ng mga blessings na meron kami, ng wisdom na meron kami, kundi ang paglilingkod sa Panginoon. Yan lang po ang kaligayahan namin sa buhay. Alisin mo sa amin yan, kunin mo na kami, Lord. Kunin mo, O Diyos. Amen? Huwag ka tamad. Sa lahat ng oras, kumilos ka ng may pananampalataya sa Kanya. Sa lahat ng oras at panahon, mahirap man yan o madali, magtiwala ka po sa Panginoon. Amen? Sabi mo sa katabi mo, tumayo ka na at layuan ang iyong higaan. Anong ibig sabihin ng higaan? Comfort zone. Lagi mong iisipin, may gamit ka sa Diyos. Gagamitin ka para ang iba naman ay mapagpala, mapalakas, guminhawa, maligtas sa tiyak na kapahamakan. Amen? Hindi mo alam kung anong merong bagay na ibinigay ang Diyos sa iyo sa ikaliligtas ng taong kakausapin mo. Amen? Hallelujah. Kung hindi ko binati si Nico nung last year, wala dito. Mabuti na lang, nadisgrasya sila. Praise the Lord. Nadisgrasya sila mag-asawa. Putok ulo niya sa kotse. Gagawin ko yung bahay nila. Nakita ko, ano nangyari sa'yo? Nako, sabi ko, tinakot ko talaga. Sabi ko, nako, second life mo na yan. Warning yan sa'yo, anak. Baka sa susunod, hindi na yan lang yung mangyayari sa'yo. Abay, kinalingguhan, nandito na, tatasa kamay. Oh. Kaya minsan maganda rin manakot eh. Amen? O ngayon, dito mo, tumutugtog na. Dala buong pamilya. Ay, purihin ang Panginoon. Nung nakita ko nung nanay nung Christmas, nung nagano kayo doon, celebration kayo doon, yung worship, Pastor, wala akong ibang ipanalangin na sana yung mga anak ko ay magsimba na rin. Ayan, dito lahat ang mga anak. Purihin ang Panginoon. Nakita niyo mga kapatid, imbes na magtongit, bumalik na naman sa tongit. Ha? Takutin niyo. Yan ang panibagong evangelism ngayon. Manakot kayo. Amen? Totoo yun. Pag hindi kasi natakot ang isang tao, wala yan. Tatawanan ka lang yan. Kaya ako pagka nagsiservice sa patay, ikaw, alam mo ba kung bukas buhay ka pa? Pananakot yun. Okay, totoo naman. Wala ngayon yun, ha? Asa na yung kaibigan mo? Ding. Ba't wala yung ding? Naku, delikado sabihin mo, next year. Sabihin mo, next year ha? Ay, next Sunday. Pagka ganyan pa rin ang katiwiran mo, naku, mahirap. Sabihin mo, hindi mo alam ang mangyayari sa'yo. Yung kakilala ko. Kamo, sumakit lang yung ulo. Natuluyan. Ay, naku, number 3 na. Quarter na, oh. Number 3, scriptural guidance. Meaning to say, directing zeal towards noble, honorable things, setting minds on heavenly matters, rather than earthly ones, and living by God's word. In Philippians chapter 4, verse 8, finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellence or praiseworthy, think about such thing. Tandaan niyo po, knowledge, pag sinabing knowledge, information po yun. Amen po ba? Ha? Pag sinabing mong knowledgeable ka, may information ka with regards to that matter. But wisdom is application.
Wisdom is the correct application of knowledge. Pag alam mo ng masama, huwag mo nang gawin, may wisdom ka. Pero alam mo ng masama, ginagawa mo pa rin, momo ah. Momo. Sabihin mo, momo. Amen? Yan po ang nagagawa ng scriptural guidance. Sapagkat ang scripture is truth. If you know the truth will set you free. But knowing is dangerous. Pag alam mo, tingnan mo to, pag marami ka ng alam, anong kasunod? Tutumba ka na. Marami ng alam to, tumba na natin to. Di ba? Wala pong kwenta ang karamihan ng iyong kaalaman kung hindi mo ito i-convert into wisdom. Maski ikaw pinakamatalino, kung hindi mo gagampanan at i-apply ang wisdom, then that knowledge is nothing at all. Amen po ba? Sabi po sa verse 16 sa Ephesians, pakibalik mo doon, making the most of every opportunity because the days are evil. Sa ibang version, it is redeeming the time na nawala, nasayang. Ilan sa atin ang maraming nasayang sa panahon ng 2025? Alam niyo po, ang sekreto para hindi po masayang ang oras natin? Hello? Alam niyo kung anong dapat niyong gawin para hindi masayang? Tanungin niyo ako. Oh, eto yun mga anak. Okay? Para hindi po masayang ang oras ninyo, lagi niyo pong iisipin na bukas mamamatay ka na. Because if you will going to put that in your mind, you will take the time out, most of it. Magagamit mo ang oras mo. Amen? Huwag mo nang, mamamatay na ako bukas, kailangan sabihan ko na to, I love you, I love you. Miski masama ang loob mo, I love you. Galing sa ilong mo, I love you. Pero at least sasabi mo, ay gagawin ko na ito, baka bukas hindi ko na magawa. Tama, mali? Kasi kaya lang po tayo nagsasayang ng oras, lagi nating ipinapalagay na bukas malakas ka pa uli. Kaya po tayong mayayabang. Dahil akala natin bukas, ganun pa rin ang lakas natin. Ganun pa rin ang talino natin. Kaya sabi ng Panginoon, hangal! Kita mo si Lord, nagsasalita ng hangal. Hangal! Hindi mo nga alam, mamayang gabi, kukunin ko na buhay mo eh. Ako lang ba nananakot? Si Lord din. Amen? Kaya, huwag mo nang sayangin. Ang lakas ng alon sa dagat. Sabi ni Daniel, mag-banana boat. Takot na takot. Ang lakas ng alon, mga kapatid. Kaya lang, sayang yung oras. O sige, tara. Maya-maya, si Tita Mayan mo, ay, tabi mo. Parang taxi. Itabi mo. Bababa ako. Itinabi naman. Pinababa siya sa Kasibriel. Saka pinatakbo ulit. Saka itinaob. Pag taob na gano'n, lumusong ako sa ilalim na gano'n. Sabi ko, Panginoon, katapusan na to. Gusto ko si Daniel kasi. Pero ang saya. Amen? Sino rito sumaya sa mga events nila last Christmas and New Year? Ang saya eh. Huwag ka lang Amen? Ang saya. Kaya isipin mo lagi, bukas mamamatay na ako, kailangan ganito na gawin ko. Si Jesus, within the span of 3 years, nagawa niya lahat. Amen? 3 years lang natapos niya yung ministry niya rito eh. Gusto niyo mawala ng maaga? Gawin niyo. Amen? Pero mo 3 taon lang tayo nga 54 na nga ako eh. Kaya sabi ni Jesus, mas marami pa kayong magagawa kaysa sa akin. Kaya lang wala tayong nagagawa because we do not focus. Ang dami nating sinasayang ng oras. Hallelujah. Sabi nga po masigasig lang tayo
sa mga bagay na akala mo may kwenta. Kasi nga, malakas ka pa. Pero kapag nanghina ka na, tiyak, hahanapin mo ang Diyos. Hallelujah. In Psalm 90 verse 12, sabi ni David, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Huwag tayong magsayang ng oras sa paggawa ng mabuti. Huwag tayong magsayang ng oras sa paggawa ng mabuti sa tao at sa Diyos. Kapag nag-focus pala tayo, madali lang tayo matapos sa pinapagawa ng Diyos sa atin. Kaya tumatagal, sabi ko nga, madalas out of focus po tayo. Amen? So ano pong lesson doon? Alisin mo lagi yung mga bagay na pwedeng magpabagal. Amen po ba? So, number 4, source of power. Anong source of power natin? Believed to be a supernatural gift from the Holy Spirit, providing power and clarity for believers. If 2 Corinthians 12:9, but he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. Do you know where the power moves? Pakinggan nyo ito mabuti. Alam nyo kung kailan kikilos ang kapangyarihan ng Diyos? Sa kahinaan? Yes. Alam nyo po, kumikilos ang kapangyarihan ng Diyos through our desires. Sabihin natin, desires and decision. Kapag nag-desire ka na at nag-decision ka, sa kakikilos ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi ka pwedeng habang naglalakad, mauuna yung blessing. Okay? Ang pagkilos ng kapangyarihan ng Diyos, tinitignan yung iyong desisyon, ang iyong desire. Sabi ng Psalm 37 verse 4, delight yourself unto the Lord and He will give you the desires of your heart. Anong dinidesire nyo this year? Ang ganda ng declaration natin ng Isaiah 61, tama po ba? Ano pang dinideclare mo sa sarili mo? Ano dinidesire mo this year? Doon kikilos ang Lord. Hello? Kaya sabi nung kanta, mangarap ka, mangarap ka. Hello? Doon sa pangarap mong yun, doon kikilos ang Diyos. Kaya nga, libre ang mangarap. Hindi masama ang mangarap. You must have a decision. Willingness. Pag sinabi mong decision, you are willing to pay the price. Amen. Pag sinabi mong desire, passionate ka. Pag sinabi mong desire, you are dedicated to get something. You are willing to pay the price. And do you know what? God will always provide for the price. He will give you what you passionate for. Hello? Kaya dapat maliwanag ang passion natin sa taong ito. Hindi ko na alam hindi ko pakikialaman kung anong passion nyo. Ako, gusto ko, Lord, pumayat talaga ako. So my desire is, Lord, umabot man ako ng 70 kilos or 65. That's my ideal weight in my height. Lord, gusto ko ma-achieve yun. Imposible, kasi 14. Gaan ko, no? Pero ngayon, 107. Kumain kami na kumain doon, 107 point something na naman. But I desire. So, saan kikilos si Lord? Sa desire ko. Amen po ba? Sino rito ang nagdi-desire na ma-bless siya ng spirituality? So God will going to send spiritual life sa atin. Sino rito gusto mag-desire ng mga physical things? Katulad ko, magpapayat. Yung iba nagpapapayat, nagpapaputi. Glutathione is the key. Masama ba yun? Desire yan eh. Huwag mo lang i-desire maging lalaki ka, maging babae. Huwag yun. You desire on something. Lord, I want to bless
Ito nakita ko ha. Ang dami kong pastors na hindi nabigyan ng Christmas. Kaya sabi ko, desire ko this year, magpo-propose ako sa admin na ngayon pa lang isusulat na namin yung mga pastors na dapat bigyan. Kasi ang daming pastor nagbigay sa akin, nakakahiya eh. Hindi ko nabigyan. Sabi ko, pambihira, nakakahiya. Kaya ngayon, isusulat ko na. Di-desire ko na itong taon na ito, mabibigyan ko. At lahat kayo. Kasi hindi talaga ako nagregalo. Ang katuwiran ko, pag nagregalo ko ng isa, kailangan lahat. Para may fairness. Pag hindi ako nagbigay, hindi ko na rin bibigyan lahat. Ngayon, i-desire ko. Lahat. Susulat ko na. Sino rito ang nagdi-desire mag-abroad? Mapaplastic. Pag nakita ko, ganda naman doon. Ganda. Ayaw mong i-desire eh. Kita nyo na yung sikreto? Number 5, ito na po yung manifestation. Pag sinabi mong manifestations, can include righteous indignation against sin, like Jesus cleansing the temple, and selfless love in relationship. Ephesians chapter 3, verse 18 to 19, may have power together with all the Lord's holy people to grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ. And to know this love that surpasses knowledge, that you may be filled to the measure of all the fullness of God. Tandaan niyo mga kapatid, Jesus left His family. And you know what? Sabi niya nung tinanong siya, Jesus, nandito yung nanay at tatay, mga kapatid mo. Sabi niya, sino ang nanay at mga kapatid mo? Sabi niya, tinuro niya yung mga disipulo niya. Sabi niya, sila ang aking mga kapatid. Amen? Mga kapatid, anong ibig ko sabihin? Find a good company. Ang manifestation, dapat marunong kang pumili kung ano ang dapat na para sa iyo. Amen po ba? Kapag sinabi mo kasing redeem, ibig sabihin you are now the one controlling your time. Hello po ba? Kasi nung 2025, ninakawan po tayo ng maraming oras. Noong 2025, napalayo ka sa Diyos. This time, you have to redeem it. Pag sinabi mong redeem, kailangan ikaw na ang kumontrol dito. Sasabihin mo, hindi pwede na mawala ako sa Panginoon no matter what. Amen po ba? It need to be manifested to you. Alam niyo po ba na ang oras po natin ay buhay natin? Tik, 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 tik. Buhay po natin yan. Kaya alam niyo po ang tinatarget ng demonyo para masira ang buhay mo, sinisira niya ang oras mo. Gets nyo? So be wise of spending your time. Pag sinisira na ng demonyo ang oras nyo, nilalayo ka na sa dapat na nandun ka. Mga kapatid, ibig sabihin, sinisira niya na buhay nyo. Amen? So be careful. Hindi kanya tutuksuhin gumawa ng masama. Alam niyo po, ang gagawin ng demonyo ngayon, tutuksuhin kanyang gumawa ng mabuti. Na alam, yung bang sa tingin mo yung mabuti ay okay para sa'yo, pero hindi mo alam, ninanakawan ka na pala ng oras. Sasabihin mo, mabuti naman itong ginagawa ko. Pero pamamaraan niya yon. Kaya mag-ingat po tayo. Yung discernment of spirit is very important nowadays. Hindi mo na makikita kung ano ang strategy ng demonyo. Dahil pagka masama, madaling sabihin sa demonyo yan eh. Ngayon, pagagawa ng mabuti. Pero obserbahan mo, nilalayo ka na niya sa oras mo para sa Panginoon. Be careful. Not all the blessings come from God. Be careful. Amen? So sabi niya rito, after receiving Christ as your Lord and Savior, it is impossible for you not to have compassion to others. For whatever the tree is, so its fruit. Ay kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Sino po rito mananampalataya ni Kristo? So dapat sa taong ito, sa 2026, makita ng bawat tao si Kristo sa atin. May God bless us all, mga kapatid.